Mami Jo, shout out sa iyo ha. Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ako po muli si Mami Jo, isang reactor ng Karepa. At muli, nandito po ako muli sa inyong harapan para po magbigay ng maikling opinion or ng maikling saloobin regarding dito sa video ni Kalinga Prab. Bagamat ito po ay ilang days na kanyang na-vlog, very late na po tayo sa pagre-reaction, pero okay lang po kung ako man ay late na mag-reaction. So, ang mahalaga po dito ay maisiwalat ko or masabi ko ang aking sariling opinion sa nangyaring ito sa prinsesa ng Kalingap na si Reyna at ng kanyang ina. At bilang isang ina po, ibibigay ko lamang po ang aking opinion bilang kung ano ang aking nararamdaman sa mga pangyayaring ito at para rin po maipadama sa mga kamami na kagaya ko kung ano ang tunay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Tara po at panoorin po natin ang video na ito at kung gusto niyo pong mapanood ang kabuuan ng video na ito, puntahan niyo lamang po ang YouTube channel ni Kuya Rab Matubang. Tara po, panoorin natin. Samahan niyo po ako. Inabantayan kasi dadan nga sa Maynila. Siya po yung nanay ni Reyna, si Ate Melanie. Dami kasi nagsusulsul. Baka nga daw rin sa Maynila. Sa Maynila? O sabi nga ipapagamot daw baka. Baka mamaya alis nila. Kaya sabi ko, wala po man yung dalang gamot. Kaya dinala ko yung kay Ate Rida. Paano niyo po nalaman na dadalhin sa Manila? Ang dami kasi Nag-chat na kausap. nagtatawag. Sino mo nakakausap? Nasa likod. Hindi naman si Lola na store. Di. Yung mga nasa likod. Oo, yung mga nasa likod. Okay. So, balak Reyna! Huwag mo anak kay Anit, masusugat na naman yung ano mo. So, yan po ang topic po nila ay yung paghatid ni Nanay Melanie dito kay Reyna sa bahay ni Ate Roda para siya ay ipagkatiwala para maalagaan muli ng Team Kalingap ni Ate Roda. Di po ba? So, dito po, sa bandang huli po, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung ating nararamdaman bilang isang ina at ipapaliwanag ko po sa inyo ang tunay na damdamin ng isang ina para sa kanyang anak. Tuloy po natin. Balak yung Sarina dali sa Manila? Oo, ipapagamot nga doon. Ikaw gagamit ang Pero bulan ikaw, dito. sa balak sa Albularyo, hindi sa Oo. ospital? Oo. Ah. Sabi ko, kapag ako yung nagtatawag sa inyo yan at wala na sa inyo na itulong, hindi nga nakakasarin nga. So ayan, kung makikita po natin at kung maririnig po natin, narinig nga po natin sa ating dalawang tainga na may plano pala na dalhin sa Manila itong si Reyna na para ipagamot pero sa albularyo po. Hindi naman po sa doktor, hindi po ba? Kagaya nga po ng mga sinabi ng mga tao na kung ipapagamot rin lang naman sa albularyo, edi bakit kailangan pang ilayo? Yan po ay ating naobserbahan na ayaw po ng nanay ni Reyna na si Reyna ay malayo. Kung sa albularyo rin lang naman ipapagamot, edi dito na lang daw po ipagamot. Ano po ba? Sa pagkakataon po na ito, kung makikita po natin na ngayon lang lumitaw at nagbigay ng kanyang sariling desisyon si Ate Melanie. Ano po ba kung mga nakaraang panahon sa katagalan na si Reyna ay nasa Kalingap, hindi po siya lumabas sapagkat para naman po sa ating kaalaman at alam ko po na alam din ninyo na siya po ay buntis ng mga panahon na yon at kanya pong pinangalagaan lamang ang kanyang sarili at wala rin naman po siyang magawa para po alagaan si Reyna. Ano po? Kaya po siya ay hindi lumabas ng mga panahon na yon para pangalagaan si Reyna or para siyang magdesisyon para kay Reyna kung saan ang nararapat na puntahan ni Reyna o kung sino ang nararapat na mag-alaga. Pero sa mga panahon na ito, makikita po natin na
kumbaga yung damdamin bilang isang ina na alam niya kung saan makakabuti ang kalagayan ng kanyang anak, yung tunay na nag-aalaga, yung tunay na makapagpapagaling, is yung tunay na makakatulong kay Reyna is nandyan po ang tiwala niya sa Kalingap. Hindi po ba guys, napakalaking kagalakan po yun para sa ating mga Kalingap o sa mga sumusuporta sa Kalingap at sa mga sumusuporta kay Reyna na atin pong malalaman na nakialam na ang kanyang ina sapagkat hindi po lingid sa ating kaalaman bilang mga nanay at alam ko pong marami ang nakarelate dyan na hindi po kayang tiisin ng ina ang kanyang anak. Kayang tiisin ng anak ang kanyang ina pero kailanman ang ina hindi kayang tiisin ang anak sa karamihan. Pero po, meron po mga ilan-ilan dyan, hindi natin masabi na kaya po nilang tiisin ang kanilang anak, pero depende po yun sa sitwasyon. Sa pagkakataon po na ito, is pinahalagahan po ni Ate Melanie yung kanyang nararamdaman na alam niya kung saan at meron totoong mag-aalaga. Kagaya nga ng sinabi niya sa video kanina, na kung dadalhin yan ninyo sa malayo at kung halimbawa wala na kayong maitulong, paano na ang mangyayari sa anak ko? Paano na si Reyna? Nga. Samantalang sa Kalingap, pakinggan niyo pong mabuti, sa Kalingap, yun po yung sabi niya, sigurado ako na habang nandyan ang Kalingap, tuloy-tuloy ang pagtulong nila sa pagpapagamot at pag-aalaga kay Reyna. Di po ba, very proud po ako sa narinig ko kay Ate Melanie, sapagkat may tiwala po siyang lubos sa Kalingap, sa mga pangangalaga. Hindi naman po natin sinabi na hindi marunong o hindi mabuti ang pag-aalaga ni tatay. Ano po? Sapagkat kagaya nga po mula nung bata pa si Reyna is nandyan na siya kay tatay Nestor at siya na po ang nag-alaga. So malaki na rin po talaga. At syempre, bilang apo, nandyan yung kanyang pag-aalaga. Pero iba pa rin po. At higit na may karapatan ang kanyang ina para magdesisyon para sa kanyang anak. Bagaman, hindi sinabi ni Ate Melanie yung totoo kay tatay Nestor na kung saan sila ay pupunta dyan kala Ate Rhoda is alam ko pong pagdating ng tamang panahon or tamang oras is magkakaintindihan din po silang mag-ama. Dahil ginawa lamang po ni Ate Melanie ang nararapat para sa kanyang anak. Ayaw niya pong malayo ito ng malayo at gusto niya po ay doon sa sigurado. Hindi po ba? Dahil hindi naman po natin masabi na yung kumukuha sa kanya para or yung mag-sponsor sa kanya para dalhin siya at ipaggamot sa Manila, sa albularyo nga, is hindi naman po natin masasabi na forever. Di po ba? Samantalang sa Kalingap, proven na po na hindi siya pinababayaan. Kagaya nga po ng sinabi ni Kalingap Rab na habang may YouTube at habang meron pang tulong, tutulungan nila si Reyna. At gusto ko lamang pong emphasize dito, ano po, yun pong pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na hindi niya inisip na baka magalit sa kanya yung tatay niya sa kanyang desisyon na gagawin. Although alam po natin na mas higit na may karapatan ang kanyang nanay na magdesisyon para sa kanyang anak. Higit pa kay Lolo Nestor, ina lamang po talaga ang may karapatan. Total, nandyan pa naman po siya. At dahil nga po, walang kakayanan para alagaan ng kanyang ina, si Reyna, dahil po maraming maliliit na anak at dala na rin po ng kahirapan. Kanya pong sinabi at pinagkakatiwala niya kay Kalingap Rab na doon muna daw si Reyna habang hindi pa ito magaling. Although, time na lang po ang magkakasabi or panahon na lamang po ang makapagsasabi at tanging Diyos na lamang po ang nakakaalam kung siya nga ay gagaling pa o hindi. Ang dapat lamang po natin gawin, tiwala lang sa Panginoon, ipagdasal natin ang kagalingan ni Reyna at naway mas marami pa pong mga tao na tumulong or mga sponsor. Kaya po, ang aking kahilingan, patuloy po natin na suportahan ang lahat ng upload, lahat ng video ni Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, para po sa kanilang pangmalawakang pagtulong. Alam ko po na sa bawat panonood natin ng kanilang video, wala man po tayong maibigay na salapi o malaking halaga sa munting panonood po natin without skipping ads. Tayo po ay nakatulong na sa kanilang adhikain. Kaya po,
wala pong bibitaw sa mga pagtulong po sa mga panonood po at patuloy natin na i-promote ang channel Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanilang channel, pakisubscribe na lang po at hit niyo po ang notification bell para po updated po tayong lahat sa kanilang mga video na i-upload. At syempre, ganun na rin po sa mga hindi pa po nakadikit sa aking channel, sa mga bago po dito, please po, palambing naman po, pasubscribe po sa aking channel. At syempre, huwag po nating kalimutan, i-hit ang ating notification bell. Thank you so much po. Maraming salamat hanggang sa muli. Tandaan po natin lahat na walang ina na naghangad ng hindi maganda o ng hindi ikabubuti ng kanyang anak. Walang ina na natiis ang anak. Yan po ay bilang aking nararamdaman bilang isang ina. Love ourselves para po maibigay natin ang pagmamahal na yan sa iba. Maraming salamat po. God bless.